Asan na naman kayo? Ako na naman mag-isa. Yan. Welcome sa live natin, mga kapatid. Welcome. Kuya Kwek, nasan? Kung nandyan ka, Brad. Maya ka na mag-TikTok, Kwek. Nagti-TikTok pa? Bumalik ka muna dito. Nagti-TikTok ka pa? Maya ka na magwa. Huwag ka mag-TikTok, Brad. Huwag ka na magwa muna, Kwek, ha? Huwag ka magkasabi ng wa. Wah! Mapapawa ka talaga dito eh. Oy, ano na? Nag-comment pa nga si kapatid. Ay, salmon kwek-kwek. Huwag ka namin makikita talaga, Kwek. Habang hinihintay natin si Kuya Kwek, mag-shoutout muna tayo ng mga nag-comment. Shoutout kay Kuya Renen. Yan. Good evening mga wah. Good evening tayo wah. Mga wa. Wah. Yan. Isa pang commenter, Sir Joshua Carillo. Mali pa ako yan. Alam mo ikaw, Pumasok ka na dito. Baka pumasok ka na dito. matukan pa kita. Late ka na. May kaltas ka na. Nakakaldugan ka. Ganun ka, ganun, no? Pumasok ka dito. Waka. Wah. Dahil ayaw niya magparamdam, pagtitripan ka na lang namin. Palabas nga ng mga picture dyan ni Ana. Palabas nga. Palapag Meron ba? naman. Direct. Palagay na lang ng picture ni boss para nakasama pa rin namin siya kahit Kahit mag-discuss dito lang na. sa gilid, oh. Ay, dito sa Opo, gilid. direct. Palagay na lang. Dito. Saan? Sa gitna natin. Yung pinaka, yung pinaka-fresh na picture ni Kwek. Diyan. Palagay na lang, direct. Thank you, direct. Yan, nag-comment na si direct. Ayaw mo Yan. lumabas, ha? Itag nyo lang yung mga kaibigan natin. Yan, at magsisimula na tayo. Kapatid, Tag nyo lang, tag. kapatid na James, kamusta? Ano yan? Ano? Kamusta ka naman? Okay pa lang, boy pa. Nakakahinga pa. Ayan, medyo lang kasi Pasko na eh. Nakakahinga pa. Yan, mga ngati na yung mga palad ng mga tao eh. So yung papasko na. Ayan, nalo ka na. Baka Parang naman po. araw-araw. Parang hindi pa ata Pasko na. Baka naman pare. Ayan na. Ano Yan. naman yan? Ganito yung pwesto natin ngayong podcast. I-close up mo pa. Okay-close Palapit up pa po sa sige mukha. pa. Palapit pa po. Super zoom naman natin. Sige Sige pa. pa po. Ayan pa. Sige pa po. Sige pa po. Direct, sige pa po, direct. Ayan. Direct, sige pa. Ayan. Palagyan na lang po ng whiskers yung para pusa. Para cute. Palagyan po ng whiskers. Noo, tinanggal. Bakit tinanggal? Sayang. Ganda na ng pagkaka-zoom eh. Ayaw mo kasi lumabas. Dahil ayaw ko tayo pa. Mukhang nag-technical difficulties. Magtawag na lang tayo ng ibang kasama. Tatawagan ko muna. Hello? Pastor Ton. Pakaltas muna ng sweldo ni Kwek. Pwede ka ba ngayon? Sama ka naman, Tor. Sige, Tor. Salamat, Tor. Salamat. Ayan na. Sasama na ang ating hidden gem. Yan. Ayun na! Yun. Okay. Parang nag-aamong Welcome, sa Pastor Ton. pag-acting Yan. ah. Kaltasan ka muna. Si
Pagpapahingahin na muna natin yan dahil ayaw magpakita. Masarap ang pahinga mo, kapatid. Ikaw ang taya sa Christmas special natin. May magandang Aba. picture si Kirk eh. Abangan niya, pang Pasko talaga. Ay, Pakipost. exciting. Exciting yan, Tor. Yeah. Pastor, kamusta ka naman, Pastor? Ay, ito, okay lang. Okay na okay tayo dito. Dahil pre-podcast na naman tayo, chill tayo dito na makikinig. Kayo, kumusta naman kayo dyan? Ako, naglalag yun. Uy! Paki-close up naman yan. Paki-close up. Naglalag yung wifi ko. Paki-zoom naman. Paki-zoom. Wanna play a game? Kaya, Hindi naman na play. you wanna play a game, Brad? Kaso nga lang, hindi siya marunong magbisikleta eh. Uy! Bisikleta mo. Why you taking shots like that? Kasi di ba na bisikleta yan si ano? Yung ganun yung maliit, yung maliit. Oh. Ay, ano ata yan? Siguro, Costume party ata dati ng Prid to. Kaya ganyan. Napakagaling naman yan. cosplay. Ayan. Ayan po talaga Rebel? yung ano. Dalawa po kasi yung hobby ni Quick. Cosplayer din po siya. Ano. Wow! Mapapawa ka talaga pag ganyan. Ayan. Part-time cosplayer yan si DJ Quick. Ah, part-time pala. Grabe naman yung grind niya, na. Sobrang daming business na pinapasok. Saludo. Matindi yan. Okay. Dahil mo ayaw niya na talaga magparamdam. Magsimula na lang tayo, no? Ang pag-uusapan natin ngayon ay makikita nyo naman sa poster, hindi ko na itatago. Hashtag worship. Yan. Naku, naglalag talaga sa akin, pero bahala ta. Hashtag worship. Pero simulan muna natin sa isang tanong. Sinong sikat na personality, Tor? O kaya grupo ang inyong hinahangaan? Sige. Sino ba mauna? Bigay kayo ng Saan si ano? Si yan, di ba sa ton? hinahangaan ko talaga si Sakuragi eh. Kaya kasama natin. Hindi. Ang hinahangaan ko na personalidad na maalam na siya eh. Si Ravi Zacharias yan. Dahil isang malupit na to. Man of God. Ayun, yun sa akin. Boss Sakuragi. Ay, Boss James, ikaw, sino sa'yo? Sa akin, ito group naman siya, group. Matagal na silang artist eh. Kaya nagustuhan ko kasi parang consistent pa rin sila na ganun pa rin yung genre nila, hindi sila nabubuwag. Siguro yung Casting Crowns. Ay, legit yan. Since before. Yan, Yeah, kasi sample? matagal na talaga, matagal na yung... Sample mo, sample. Sample. Anong sample ng? Sample ng Casting Crowns? Okay, pakita ko yung picture nila. Hindi, wag na. Kasi hindi kayo nalang Baka mali pa yung mapakita mo eh. Mapakilala lang. Ako, ang hinahangaan ko, yan, nanonood siya ngayon, Yun no? si Pastor Carlo. Ay, oo. Nahangaan natin yan. Lodi ko yan, Lodi. Isa Lodi ko yan talaga, si Pastor Carlo. Kaya, Tor, saludo sa'yo. Yan. Pero, Saludo tayo dyan. yan, mga Lodi ko.
Alam nyo ba, ito, mga facts lang about, kumbaga, dahil ang worship, yan, maiintindihan natin ano nga ba ang worship. And ano nga ba yung, kumbaga, parang ginagawa mo pag sinasabi mong nag-worship ka, or ano nga ba yung pag, naku, nag-comment, Lodi ko, Ano sabi? iiwan na tayo. Grabe ka naman, Lodi. De, di ba? Yung ano, kumbaga pag sinasabi mo kasing worship, madalas ito'y tungkol sa mga matataas, kumbaga yung reach ng popularity o kaya merong ginagawa talaga na nakaka-affect sa society. Yan. Pero ito, meron lang tayong mga facts na kakaiba about sa kumbaga pwede mong sinasabi na wino-worship sila or meron silang malaking influence. Yan. Una, alam nyo ba na soccer or football? Yan. Baka may ma-offend na football player. Kasi hindi raw dapat soccer. Ang sport event na may pinakamadaming taga-subaybay. May Ilan hula ba ba kayo? Ano yan? False yan, May hula ba false. kayo kung ilan? May hula ba kayo kung ilan? Ilan ba ilan? 3.5 siguro. billion. Dami ah. Billion May ba? mas alam ako. May mas alam ako na madami. Ano mas madami? Ano? Kahit quarantine meron yan. Sabungan. Sabungan. Lord. Sabungan. Dami Delikado yan, kapatid. All around the Philippines. Delikado yan. Baka iba marating mo dyan. Next, ito. Local to, local. Hashtag. Ito, matindi to. Brings back memories. Brings back. Sa mga naging fan nito, yan, shout out sa inyo. Hashtag Aldab EB tamang panahon. Ang most used na hashtag in 24 hours na umabot sa 40 million noong 2015. Grabe talaga. Isa ka ba sa mga nag-hashtag? Isa ka ba sa Napeke. mga sumali at nag-hashtag ng hashtag Aldab EB tamang panahon? Matindi ka. Dahil wala pang pero tumatalo. Front lang pala yung front Eh, lang. Kev. Sayang. Mga umatin sa Philippine Arena pa yan, ha? Hanggang ngayon, meron pa rin yan. Covers yan. Yan, napeke kayong lahat. Kaya ilan yun? Ilan? Next, Oh, sige, sunod. 40 million, Tor. 40 million. Salamat sa 40 Grabe. million. Napeke kayo nila bossing. Next, BTS. Nako, Oy, sino yan? Labasan na ng playlist. mabigat man sa aking loob. Oy, ba't nagbabanggit ka ng BTS? Bawal pala. Oy! BTS! Kaya ikaw, wa? Ang labas ng wa. Ang labas ng wa. Wow! In my quick. Yan. Grabe, welcome po. Kala ko seryoso na yung mga Welcome po. Traffic Sakto lang, yung dating mo, traffic lang. brother. BTS yung topic. Busy yung kaibigan natin. Biglaan dumating. Kala ko closing player na. Umabot pa. Sakto, alam, pre. Ito, BTS. Sakto ba yan? Yan, BTS. Alam nyo to. Ang most streamed international artist sa Pilipinas. At most mentioned na merong 176 million. Grabe talaga. Biruin mo yon.
Anong tawag? Army. Kung army ka, Sundalo ba sila? Sundalo ba yun? Ano, body? Ako, Kwek. Lagot pre, ka, baka Kwek. mabash ka. Lagot ka. Oo, Baka, Ay, baka ganun ba ma-report yan? mo yung account mo. Patay ka. Gulat ka na lang. Babatuhan ka ng Yan itlog yung sa mga- labas. Eh, di ko sila kilala eh. Pre, yung mga army, gumagastos Oh, ng 68,000 grabe. para lang sa BTS. Ano yun? Si High class Will yung mga AJ. tangke, ganun. Grabe. Uy. Masama yung mga binabalak mo, brother. Hindi ka Grabe na yun. lang. Babalik sa'yo, Kwek. And, eto, last na na fact. Fun fact lang about worship and adoration yan. Merong 6 billion na tao na kinabibilangan nila. Meron silang kinabibilangan na relihiyon. Yan. 6 billion, grabe. Sobrang dami. Pero ito, may tanong ako sa inyong mga lodi ko. Sa simbahan, di ba, madalas natin naririnig yan? Worship. Lalo na after ministry, di ba? Worship. Ano ba yung worship? Madalas, worship team, worship. Tara, mag-worship tayo. Yan. Pero ano nga ba ang worship? Yan. Ano ang ibig sabihin ng worship, mga lodi? Yan. Simulan natin tayo. Pastor Ton. Sa akin, yung worship, nabanggit mga kanina eh. Ano yan, adoration. Ito yung definition niya, kung iso-search nyo siya. Adoration o yung devotion mo na para bang nagbibigay ka ng ng kahalagahan sa pwedeng tao, pwedeng bagay, o pwedeng belief. Adoration o devotion sa akin. Yan. Next, Luis James. Ano ibig sabihin ng worship? Ako ba? Di ba? Ako na. Ikaw. Sa akin yung worship, sa personal, feeling of or expression of reverence and adoration for a deity. So ito yung parang siyempre pag-worship ka, siyempre may dapat mino-worship ka. Oh, ayun yun. Naintindihan ba? Mino-worship ka. Kasi Ben, meron kang mino-worship na deity. Paano ba yung worship? Kuya Kwek. Game, Kuya Kwek. Oy, Ikaw naman. oy. Ano ang worship para sa'yo? Ang worship. Ito, walang halong biro, pero dati, nung bata pa ako. Natatawa agad kayo, wala pa yung kwento. Hindi, tawag dito. Siguraduhin mo na. Sige. Hindi, pero tawag biro dito. yan, Walang halong biro. Ayan. Patayin nyo ka ng music. Kasi seryoso to. Hindi, pero kidding aside, tawag dito. Nung bata ako, tawag dito. Pag narinig ko yung praise and worship, pag praise, ibig sabihin fast song. Pag worship, yun yung slow song. Yan. Pero, Correct naman sa mga katulad nun. ayun. Pero nung mas naiintindihan ko na, ayun, hindi lang siya basta song lang yung worship, hindi lang basta song. Pero tawag dito, kung paano mo ipamuhay yung sarili mo sa Panginoon. Parang worship mo na siya. Halimbawa, yung meron minsan sa church yung simpleng pag-ayos lang ng chairs, worship na nila yun sa Panginoon. So parang yung kung paano mo pinapamuhay yung buhay mo, yun yung worship mo sa Panginoon bilang pasalamat. Ayan.
Mm. So, eto naman, ako naman, di ba? Yung, yung worship is to show reverence and adoration for someone greater. Di ba? Parang yun yung main meaning niya eh. And next one, yung sa Bible naman, yung biblical, kumbaga, pag sinabi nilang worship, yan. Ibig sabihin ay nagninil ka or lay face down before someone as an act of reverence. Sobrang pagrespeto, sobrang kumbaga yung taong yun or yung Panginoon, nilalagay mo siya, kumbaga ibang level siya. Yung respeto mo sa kanya, yung pagmamahal. Hindi lang siya pang church, di ba? Lahat ng tao merong tinitingala. Based sa mga definition natin, hindi lang siya yung Panginoon or hindi lang siya yung nasa church ka, yung tumutugtog ka, yung slow song, fast song. Pero, lahat ng tao may tinitingala, may hinahangaan, may tinitignan na mas mataas o binibigyan ng paghanga o pagsamba. Itong worship pala, magbibigay ito, parang hindi lang siya Diyos, pero nag-worship din sa ibang bagay, sa ibang ginagawa, sa ibang mga lodi yan, sa buhay natin. Yan. May tanong ulit ako bago tayo dumiretso sa ating discussion. Ano ba ang mga reason bakit ang tao humahanga o ina-idolize nila ang isang bagay? Yan. Kuya Uwek, pangunahan mo. Kasi parang may nakikita silang bagay na wala sa kanila, parang ganun. Kasi halimbawa, ang galing mag-drawing nito ni kaibigan. So parang parang tinitingnan mo yung sarili mo na ay wala kasi akong ganyang kakayahan. Siya meron, kaya hinahangaan ko sa kasi magaling siya. So parang ganun yung pagkakaintindi ko. Magaling ba mag-drawing si kaibigan, pre? Magaling yon si kaibigan. Magaling mag-drawing si kaibigan. Kuya James. And yung naisip kong reason kung bakit may mga nag-idolize, yan. So yung idols. Kasi syempre yung bukod sa sinabi ni Kwek na may nakikita sila na wala sila pero gusto nila magkaroon sila. Isa rin din siguro yung bagay na nagagalingan lang sila, yun. Parang gano'n lang, nagagalingan lang sila, na-amaze sila pag nakikita nila yung bagay na ginagawa ng tao. Ayun. Bago ko ipasa kay Pastor Don, dahil yung sagot ko naman dyan, kung bakit humahanga o umiidolo. Tama yung sagot nila, yung parang may hinahanap ka na wala sa'yo, tapos nahanap mo sa iba. So parang, ang galing, kasi hindi ko kayang gawin yan. Or madalas naman, kung sa grupo, parang gusto mo maging sila, ganon. So parang someday, gusto ko maging ganyan, someday. Ngayon, pag-army ka, di ba? Ay, na naman sa army. Alam mo, pag-army kaya ka, kayo sa mga gusto mo maging militar. kayo, pinamention ng mga Pag napabilang ka sa army, kaibigan. Oo, gusto mo maging militar. Naubo ko sa comment. May nag-comment eh. Okay. Para sa akin yun yan, kung bakit ka ba umiidolo. Pastor Ton, yan. Yan. Gusto mo bang magbasa muna ng comments, Pastor? Oo, may nakita akong comment na natigilan ako saglit eh. Nagkakwentuhan kami ni kaibigan ko. Hindi na tayo hingi ng mga detalye dito. Next episode na lang ako. Parang magandang to eh. Maganda sa February, no? February yan yung kanyang mga... Ay, February yan, Tor. Pwede Tor, tayo may isang comment pa na maganda, Tor. Mag-invite tayo ng guest. Saan ba dito? Yung may wa. Ito ba yan? Ito. Ayun na. Wait.
Bumisita siya. Nako! Hindi maghanap ng iba. Lagot. Nagot! Galit. Kaya Lodi ko yan eh. Lodi Cakes. Lodi Cakes. Sabi nga ni Quick kanina, wala nang halong biro ito. Ayun. Ayun naman. Dapat pala na gano'n na ako, no? Di na ako gumawa ng paraan para, Hindi ka pumasok. para makapasok ulit. Huwag kang magtampo, buddy. Ito na, Seryoso naman pala. na ano ka na, fresh dali. Ayan, Lagot yung na. discussion kasi Da. natin ngayon ay worship. Ito, kidding aside na to, kidding aside, ay worship sa nature ng tao o man's nature. Kanina yung mga nabanggit na facts ni Kuya EJ. Ang dami pala niya nalalaman sa BTS, no? Nabasa ko lang po sa script yan. Ay, yung tao kasi Reasons pa. meron siyang nature to worship o sumamba. O huwag na natin ilagay dun sa salitang sumamba o humanga ng matindi. Diba? Kung ngayon, siguro pag-iisipin ko kayo ng isang tao lang o isang personalidad na hinahangaan nyo, meron kayo maiisip kahit sino pa yan. Diba? Nagbibigay ng paghanga. So ngayon, may babasahin lang tayong verse na isang example na nagpakita ng ano ba yung nararating ng worship natin na bukod sa Diyos. Kasi matinding bagay ito. Yan. So ito may babasahin na akong verse. Sa mga nakikinig sa atin, pwede nyo rin buksan to sa Daniel chapter 3 verses 1 to 7. Yan, nakapost dito sa baba. Tungkol ito kay Haring Nebuchadnezzar. Siya ay hari during sa Old Testament time. At sabi dito, gumawa siya ng imaheng ginto. Image of gold whose height was 70 cubits. So mataas ito. And the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. So tungkol saan ba tong passage na yan? Yan, Daniel chapter 3 verses 1 to 7 ay pinapatukuyan itong si Haring Nebuchadnezzar na malupit na hari ito, mayaman, makapangyarihan, at yung kanyang mga accomplishments ay inihayag niya sa isang imahe. Yan. Sa layman's term, sumasamba siya sa imahe. Kaya nga siya nagpatayo eh. So ano yung makikita natin dito bilang mga tao? So ano to usapang worship to sa nature ng tao. Sabi dun sa verse 1, yan, si Nebuchadnezzar ay isang hari, nagpatayo siya ng rebulto upang sambahin at pag-alayan ng tagumpay niya at panalangin. Yan. Yan. Ang mga tao kasi prone sa pag-worship ng mga bagay na higit sa kanya o mga personalidad na higit sa kanya na hinahangaan niya sambahin. So, in this time, si King Nebuchadnezzar, ang kanyang worship ay nakaalay sa isang rebulto na nagngangalang Baal. So, isang katotohanan na makita natin dito ay may instinct ang tao para sumamba. Yan. May instinct ang bawat isang tao na sumamba sa kahit ano. Kaya nga sinabi doon kanina sa mga facts ni Kuya EJ, merong 6 billion na tao na merong relihiyon. So, hiwa-hiwalay natin. Ano ba mga relihiyon na alam nyo? Meron tayong Christianity. Ano pa? Muslim. Meron pang sa ibang bansa. Hinduism, yan. Buddhism. So, meron daw 6 billion na tao na part siya ng ganun at may wino-worship na Diyos. So, nasa nature talaga ng tao yan. Kahit nga yung mga
Yan, alam niyo ba yung ateista, yung mga hindi naniniwala sa Diyos? Sila, may sinasamba din sila. Yan, pwedeng isang idea, ang idea nila, nagmula lang kami sa isang pagsabog, parang ganun. O alabok, tapos nabuon tayo. Yun yung pinapaniwalaan at wino-worship nila. Kaya, masasabi talaga natin na merong instinct ang tao na sumamba. At makita natin to kay King Nebuchadnezzar dyan sa Daniel chapter 1. So yung pangalawa na pwede natin makita dito, sa verse 2 naman. So ang ginawa ni King Nebuchadnezzar dyan ay pinatawag niya yung kanyang mga top-ranking officers para maipakita yung pinagawa niya o pinatayo niyang rebulto na malaki. Sabi nga doon, yung taas niya at lapad niya malaki talaga na kapag nakita mo sa malayo pa lang, mapapansin mo na agad siya. Pinatawag niya yung mga high-ranking officers niya para ipakita yung kanyang ginawa at bukod doon magbibigay siya ng decree. Yan. Inilaya niya ito ng mataas na pagtingin o sobrang halaga na bukod sa Diyos na meron. So, yung pinag-uusapan natin dito, yung worship na nakaalay o worship na nakatuon hindi sa Diyos. So meron tayong yung pangalawang katotohanan dito, may imahe na binubuo ang tao na sinasamba. So ito, realty lang, realty. Realty. Meron tayong mga kaibigan na meron silang pinapahalagahang mga imahe. Diba? Na ito yung nagpapalakas sa akin. Yan, kay Quick siguro, nagpapalakas dito, mask, di ba? Yung abakade, joke lang yan. Yan. Merong mga tao na mga bagay, yung binibigyan nila ng importance o reverence. So, alam niyo ba yung mga may mga bagay na swerte, may mga bagay na nagpapalakas, mga ganun, di ba? Ang tao kasi, bumubuo ng imahe na sinasamba. Yan, sa atin pa lang sa Philippines diba, yung mga istorya ng realty ulit. Yung istorya ng ating mga tinatawag na patrons, yan. Yung iba dyan napulot lang sa dagat. Yung iba yung mga nakasurvive sa ganyan, sa gera. At yung mga imahe na yun, sinasamba. So, makita natin sa Old Testament pa lang, sa Bible, nangyayari yan. At sa tao, nangyayari yan. So, ano yung mga bagay na pinapahalaga mo ng sobra na para bang nakakadagdag sa buhay mo. Yan. At huling-huli, may impluwensya sa buhay mo yung mga sinasamba. Sa Daniel chapter 3 verses 5 to 6, so ito na yung ginawa ni King Nebuchadnezzar. Nung pinakita niya yung tapos ng imahe, nung revolt, may picture pala yan dito, pakita ko lang. Ito ay artist rendition ng picture. Anong revolto? Angas. Diba? Tag nyo na yung may mga ganyan. Uy. joke lang. Yan. So, yan yung litrato na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. So, yan, yung malaking rebulto na yan, malaking impluwensya sa buhay niya yan. Yung statwa na yan, sinasamba niya, pinag-aalayan niya ng pasasalamat niya, pananalangin, tsaka ng mga accomplishment niya dyan nakaalay. Nakaka-influence sa buhay niya. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, lahat ng tao makakakita dyan, nagkaroon na ng influence sa buhay niya. Kailangan sumamba din dyan. Pag hindi sumamba, may parusa. So, nadidiktahan na ang iyong buhay. Pati yung buhay ng iba.
So, yung mga onting truths lang dito, kapag may sinasamba kang bagay, nakaka-apekto yun sa buhay mo. Nagkakaroon ng impluensya. 'Di ba? At hindi lang yan sa ito, yung mga ganyan, extreme na yan eh. Pero meron sa mga buhay natin, hindi natin napapansin na nagkakaroon na ng impluensya, na nagkakaroon na ng sobrang importance na pag-aalayan na natin ng worship. So ito yung mga bagay na pwede mong itanong sa sarili. Kung wino-worship mo na ba yung bagay na yan bukod sa Diyos. So guidelines lang ito So una, number 1 ay kapag yan na yung laging laman ng bibig mo o laman ng mga pinopost mo. Kunwari, ito, pasintabi na lang sa mga fans ng NBA. Ay. Fan din naman ako ng NBA eh. Akala ko ng Ay, iba na yung mga army. Wag tayo dyan. Uy! Kunwari lang sa mga fans ng NBA, ako isa rin naman akong fan nito. Pero kung yan na lang ang laman ng bibig mo, na buong araw, kunwari nasa trabaho ka, yan pinag-uusapan mo, nasa bahay ka, yan pa rin pinag-uusapan mo. Yung matutulog ka na lang, napapanaginipan mo pa. Diba? Yan. Tanungin mo sa sarili mo, if you talk and share about them all the time, yan, ito bang laging laman ng aking pananalita? So, pangalawa, if you spend too much time, money, mind, pati yung pagdidesisyon. Sa mga naglalaro ng ML dyan, di ba, may tinatawag pa kayong grind. So, ilang oras na yung naibuhos nyo dyan. Genshin na daw ngayon. Hindi Genshin na ba? Magkano na yung perang nagastos nyo dyan? Di ba? Yung laman ng utak mo, mga na lang, ano bang build maganda? Puro ganun. Naapektuhan na yung decisions. Pati yung pagtulog mo, naapektuhan na. Oops. Diba? So, pangalawa, gaano ka ka-invested sa bagay na yan? So, wino-worship mo na yan. Pangatlo, stock. Yan, ini-stock mo na yung tao na yan o yung bagay na yan. Lagi bang tutok ang iyong atensyon dito? Diba, kada galaw. May mga tao na tawag sa kanila mga paparazzi. Ini-stock nila yung mga sikat na tao. Binabantayan nila yung bawat galaw. Nakaabang sila kung ano yung susunod na gagawin ng mga tao. Kahit walang kwenta yung gagawin, tinututukan nila. So, ikaw ba ay ini-stock mo na yung personalidad na yan, yung grupo na yan, yung banda na yan, o kung ano man yan, lagi ka bang tutok dyan? So, yun yung pangatlo. At pang-apat, ito, ngayong taon lang nauso tong salitang ito eh. Yan, yung salitang stan, narinig nyo na ba yan? I stan. Ay, may comment dito ang pastor natin. Yan, basahin natin. Si Brad ata may tinututuwa sa inyo. Lodi! Sino ba Brad? Ay, yung pala yung Brad. Yan. Ano na naman yan, idol? Ayun. Tignan nyo yung mga search nyo kung sino na yung palaging lumalabas. So, yun. Ay, yung pang-apat pala yung stan na salita. Galing yan sa sa kanta ni Eminem na Stan. Ayan, yung meron siyang fan na addict sa kanya, obsessed na sa kanya. So, ngayon, ang ibig sabihin niyan ay parang parang army. Parang ipaglalaban ko to. Hindi ko bibitawan to. Ipagtatanggol ko to kasi naaapektuhan ako ng sobra. Parang gano'n. So, pangatlo, nagkakaroon ba ng tensyon
at offense sa'yo personally kapag nababahiran itong personalidad na ito o ideya na ito o grupo na ito. Yan. So, pag puro yes ang sagot mo dyan, so wino-worship mo na yung bagay na yan. Yung tao na yan. Diba? So, guidelines lang naman ito. Kasi, bilang mga Christians, yan, prone tayo to forget na di porket Christian ka na and so 100% ng yung pagsamba ay nasa Diyos. Nagkakaroon pa rin ng mga times na natutuon natin yung worship natin sa ibang mga bagay. So, ang sabi sa Romans 1:25. Yan, popost ko dito para makita ng bawat isa. Romans 1:25. Yan, for they exchanged the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator. So yun, may mga bagay tayong pinagpapalit sa lumikha sa atin. Yan, mga lang yan, gawang bagay. Yung iba, tools. Yung iba, wino-worship na yung sarili. Nakakalimutan na yung Creator. Dapat doon lang nakatuon ng ating worship. At finally, ang tanong, saan nakatuon ng worship mo ngayon? Hanapin mo yung purpose and meaning of your life. Hindi dyan sa kung ano yung gawin nung fina-follow natin na mga personalidad, kundi sa pagsamba sa Panginoon. Yan. Doon natin makakita yung tunay na purpose and meaning ng buhay. Kapag suko sa Diyos. So last na lang, may verse up. Pwede bang patulungan ako nitong mga kasama ko dito? Ayan, kung sinong unang makahanap. Psalms 96:4-8. Ayan. Basahin niyo lang yan. Psalms 96:4-8. Kung makita nyo, pabasa nyo. Medyo mahaba yan. Game, Tor. Sige. Psalms chapter 96, verse 4-8. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods, for all the gods of the nations are idols. But the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before him. Strength and glory are in his sanctuary. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Verse 8. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. Yan. Yung ating worship sa Panginoon lang dapat yan. Hindi sa kung anong bagay. Sabi nga dun sa verse, di ba? Ito yung dinidescribe niya kung sino ba ang Panginoon, ano ba ang kanyang kayang gawin. Hindi mga i-compare sa mga gods ng mundo, mga idols o lodi ng mundo. Minsan kasi grabe natin ipagtanggol yung yung mga tao, hindi naman tayo kilala, di ba? Grabe natin sundan yung buhay. Hindi naman yun yung nagligtas sa atin. So, ang purpose, man's purpose, is to give glory and reverence to his Creator. So, find your purpose and meaning from God's design. So, ang tanong para sa mga nakikinig sa atin ngayon, kumusta ang relationship mo sa Panginoon? Kumusta ang fellowship mo sa Kanya? Siya ba yung laman ng iyong pananalita? O yung kanyang mga ginawa? So, yung oras, yung mga investment mo, kumusta naman? Yung in-spend mo para sa Diyos. Yan, lagi ka bang tutok sa kanyang sinasabi? 'Di ba?
Ini-stock mo ba yung kanyang salita? At huling-huli, yan, nagkakaroon ba ng tensyon sa puso mo? O nagkakaroon ng tama? Yan. Kapag meron siyang mga kinokorek sa'yo o merong mga bagay na sinasabi siya sa'yo. So, yan lang yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa man's nature to worship. Yan. So, yung challenge lang, tanong lang, saan nakataon ng worship mo ngayon? Okay. So, ang gandang challenge yun, no? Hindi lang sa atin, sa ating tatlo, sa kay Pastor Ton, pero sa lahat ng nanonood. Yan. Ngayon, napag-aralan natin yung ano ba yung worship in the sense of being a human. Yan. Ano yung pwedeng tendencies or ano bang ibig sabihin pag wina-worship mo ang isang bagay. So, yun, magandang challenge yun para sa ating lahat. Saan ba nakatuon yung worship mo? Yan. Kung sa Panginoon, then continue. Yan. Siyempre, yun ang gusto natin. Pero, kung nakikita mong sa ibang bagay na pala, yan. It's time to fix it na. Yan. So, yun, maraming salamat, Pastor Ton. Maraming salamat sa lahat ng kasama nating nanonood. Yan. And, maraming salamat sa paghabol, Sir Joshua Carillo. Yeah. Maraming salamat sa Hoy! Traffic lang. Na-traffic galing sa work. May nadali. Na-traffic. Na-traffic. Traffic pero on. Traffic pero on time. Malupit. Okay. So yun, maraming salamat sa Ayun lahat. yun. And sana may natutunan kayo about worship. Yan ang ating bagong series nga pala. After ng #ministry natin, #worship naman. Yan. So marami tayong mapag-uusapan tungkol sa worship, tungkol sa pagsamba, tungkol sa pagsunod. Yan. Pero, next week, yan. Sadly, Oy! Ano yun? mga kapatid, mawawala tayo ng ilang linggo. Hala? Bakit? Hindi. Kasi next week, ang ating Bakit? Christmas special. Yan, next week. Tama. Next week, tama. Ayun na. Christmas special na ba next week, Pastor? Tama ba? Oo. Worship series 2 pa lang. Ay, ano pala, sa mga susunod na pag-uusapan, abangan nyo yung next part ng worship. Kanina, man's nature. Yung susunod, God's design for worship. So, abangan nyo yun. Yeah, pero next week, Christmas special tayo. Yun, Ayun, no? Christmas special. Yan, abangan nyo ang mga kakaibang gagawin ng ating mga Meron ba? meron, kapatid. Akala ko kakaiba na yung ginawa ko kanina. Hindi ba makakaiba Mas yun? kakaiba pa ito, mas kakaiba. Kakaiba yan. Meron tayong mga pasabog next week. Yan. Meron? Baka Ano may pa rin magbalik. tayo? About worship pa rin. Pero, Ayun, no? pagkatapos ng ating next week Christmas special, Ayun, no, nakakaiba. kakaiba talaga. Throwback. May Christmas tree, pero nakahaliw. Ayun, no, kakaiba, buddy. Kakaiba mga balakan yan eh. Ayun, so abangan natin yan. Dahil after next week, medyo magpapahinga tayo dahil next year, 2021, gusto natin mas matindi ang pagsalubong natin sa bagong taon at sa bagong pag-uusap at pagdadaldalan, pagsasayang ng oras every Friday sa ating podcast yan. And yan, patuloy po natin pagpanalangin ng ating pagbabalik sa mga churches. Yan, alam ko kahit yung ibang mga dyan, mag-face-to-face na rin kayo. At kami next week na din. Yan. Ayun, no? So, pag-pray natin, abang tayo sa iba pang mga announcements. And God bless sa ating lahat. Yan, maraming salamat ulit kay Pastor Ton sa pag-discuss about sa worship. Yan, saludo, Pastor, saludo.
Yan. Kayo ang mga Eh, tunay na Lodi. Saludo sa mga Lodi ko. Kay Pastor Carlo, Lodi. Lodi talaga yan. Lodi. Sa pag... Yan ang Lodi. Ayan. natin. Yan! Lodi. Saludo Lodi. talaga, saludo, Lodi kay saludo. Sir Marky. Gaya niyo yung posing Saludo talaga. ng Lodi natin. Gaya niyo yung posing. Lodi Cakes. Ayun, oh. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Pito. God bless sa ating lahat. And ingat kayo. And alam na, happy weekend sa ating lahat. Natawa pa rin ako doon. Salamat. See you next week sa ating Christmas special. Ayun, oh. Ayun o. Paalam. Bye-bye. Transition na. Transition. Transition ulit, transition.